Good evening! At magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. And the Lord bless you. Ito po yung ating Wednesday online Bible sharing. At today, I'm going to share to you about a person na he can be the best person na makikilala mo. And yet, biglang gumuho ang kanyang mundo nung makausap niya si Lord. Ang akala niya, okay na lahat. Pero when the Lord talked to him, everything crumbled down sa kanyang paligid because his belief is so different from what the Lord is saying. Okay, so ito po yung pagpapalain kayo sa ano nito. I know that you are going to be blessed today. At pag-aaralan po natin ang buhay ng rich young ruler na lumapit kay Lord. You will know a lot about this person and you will discover a lot sa araw na ito, kapatid. So please prepare your Bible and study along with me and you will learn a lot about this person. What happened? At gusto po nating maunawaan at maintindihan. Amen? So pagpalain kayo lahat ng Panginoon, nanay, tatay, mga kapatid, brother and sisters, I want you to be blessed sa araw na ito. So please, before we start, may I ask Pastor Menchi to please give us a song at awitan muna natin si Lord. At pagkait po natin siya, we will go for our online Bible sharing. Join us as we worship the Lord. Pastor Menchi. Amen. Good evening po ulit sa bawat sa atin na nandito po ngayon sa online Bible sharing. Amen. Praise the Lord. At muli po tayong pinagpala ng Panginoon natin sa maghapon. No po, yung kalakasan, yung pag-iingat, at yung protection po, at higit sa lahat, yung kapayapaan po. No po, ito po yung talagang great blessing ng Panginoon sa atin kung patuloy po tayong nakakaranas ng kapayapaan mula sa Diyos. Kaya yung mga pagpapalang natatanggap po natin ay maibalik po naman natin sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa Panginoon. Sinasabi nga po sa Awit, chapter 50, sabi ni Lord, ano ba ang maibibigay niyo sa akin? Sabi ng Lord sa Psalms chapter 50. Dahil sabi ni Lord, akin ang bundok, akin ang lahat ng bagay. Yung mga animals, akin lahat yan. So ano ba ang maibibigay niyo sa akin? Ang sabi ng Panginoon, ang maibabalik lamang po natin sa Kanya, yung ating pasasalamat. Amen? Yung ating pagpupuri. Amen? So, bawat sa atin ngayon, aawit kay Lord. Amen? Alam niyo po ba, dito natin natatouch ang puso ng Panginoon kung buong puso po natin siyang aawitan. Amen? Kaya, hindi lamang kayo manonood. Amen? Tayo po, makikisabay po kayong umawit. Amen? Kakanta po tayo kay Lord sa gabing ito. Kung nakaupo kayo, kung inuudyok tayo ng Holy Spirit na tumayo, ay tayo po tayo at sama-sama po tayong sumamba sa nag-iisang Diyos, ang ating mabuting Panginoon, Lord and Savior, Jesus. Bawit po tayo kay Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Upang magpuri
kabutihan mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, o Diyos, kay buti mo. O Diyos, o Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah! We thank you for your goodness, Lord, sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat sa pagtitiwala niyo po sa aming mga buhay, Panginoong Jesus, O God. Ang aming Lord and Savior na tumubos sa lahat ng aming kasalanan. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan mo, Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na magamit ninyo ang aming mga buhay para sa kapurihan ng pangalan ni Jesus. Maraming salamat and we worship you, God, in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, praise the Lord mga kapatid, at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa gabing ito. O Diyos, kay buti mo, mabuti ang ating Diyos, no? At lagi siyang mabuti sa ating lahat. So, magandang gabi ho sa inyo lahat, and we'll have a great study for today. We will study somebody that I know you need to know more about this person. Dahil marami pong nalilito when they study his life at sometimes confused pag ito po ay inyo pong inalam ng ayon sa ating knowledge lang, but I pray that I can expound this one and you will learn a lot today. Amen? Pero bago po yun, let's pray muna. 1 minute lang po. We will pray and I will ask the Holy Spirit to please guide us. Holy Spirit, thank you, Father, in the name of Jesus. I ask you, Heavenly Father, since you are our teacher, your Holy Spirit our teacher, may you again dwell in our midst. Teach your word, O Lord. Your word is truth. At we pray, Lord, na wala po akong mamiss na pakikinabangan sa paglalakad ng aking mga kapatid. At sino man, Lord, na first time niyang makinig, I pray that he will come to know you. He know the riches of your love and your grace
Thank you, Lord. We honor and thank you. And to your name be the glory today. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. So please turn with me sa inyong Bible sa Luke chapter 18. At pag-aralan po natin yung rich young ruler. Okay, rich young ruler ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. So ito po ay sa Luke chapter 18 verse 18 hanggang tinan lang po natin 23 na lang, no? And then I'll just continue on sharing the gospel para sundan niyo ako sa inyong Bible so that you will learn a lot, no? Don't just listen, check in your Bible. Mas maganda po now you follow along in your Bible so that you can learn. Tuwing ma-encounter niyo ang verses na ito ay familiar na po kayo, ano? Okay, so please go to Luke chapter 18 verse 18. Okay? At babasahin ko po galing doon, no? Basahin ko po sa English. Okay, for the benefit of our friends and brothers around everywhere. Amen. Okay, verse 18 sabi niya, a certain ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? And then Jesus tell this ruler, sabi ni Lord sa kanya, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother. At ang sabi ng young ruler, sabi sa verse 21, all this I have kept since I was a boy. Sabi ni Jesus sa kanya, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. When he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. And then the Lord speak this word. Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. At sabi ni Lord, mas maigi pa sa isang kamelyo na pumasok sa mata ng karayom. Needle, no? For a rich man to enter the kingdom of God. Okay? Those of him who then can be saved, sabi nila. At tuloy niyo po yun, sabi niya. Sa tao, imposible, pero sa Diyos, it's not impossible. This is an encounter of Jesus. Nung siya po ay nagbi-ministry sa parte ng Judea, ay dumating po itong ruler na ito, no? At ito po ay ruler. Ibig sabihin ng ruler, ikaw ay mayroong ranggo, no? Ranggo sa Israel. At sabi ni Mark, he's a young man. He's a young man. At sabi nga rito, he's a rich young ruler. Hindi lang siya young, siya ay rich. Hindi na siya rich, siya ay ruler, no? At this is encounter niya kay Lord at nung patakbo siyang, yung time nga nito ay si Lord ay papalabas na and he about to go for ministry. And maraming tao nakapaligid kay Lord. And here comes this person habang si Lord ay starting to walk, starting to go away. And sabi niya dyan, this person just come. Parang rushing, running, coming sa kanya. At tumatakbo. At sinalubong niya si Lord. No? At kung makababasa niyo po sa Mark, sabi niya dyan, this young man, sabi niya rito, ay lumuhod pa siya, no? He knelt down before the Lord, sabi ng Mark chapter 10. Basahin niyo po yan sa Mark chapter 10, no? Kapareho po nito ay you can read this one sa Luke chapter, ito pong Luke chapter 18 na ito, mababasa niyo rin ito sa Matthew chapter 19 at sa Mark chapter 10. Ando doon po yung rich young man, yung rich young ruler na nakapag-encounter kay Jesus, no? So, tinan po natin kung sino po ang taong ito because kung titinan niyo po siya, halos nasa kanya na lahat para makakilala kay Lord, no? At I like to expound this a little para po maunawaan po ninyo, no? Siya po ay, unang-una, siya ay ruler. Ruler ng Israel, no? Pag ruler ka, kapatid, ikaw ay kinapipitagan sa Israel. Kung mayroon pong pinakamagandang ang tawag dito, career sa time nila,
ay wala pong iba kundi ang pagiging isang pariseo o isang ruler sa Israel. Because people were going to admire you, people are going to honor you and respect you. No? At ang tao po ito ay isang ruler. At pag sinabi po natin ruler, naalala po ninyo si Nicodemo. No? Si Nicodemo, he's a Jewish ruling council. He's a ruler there. Si Joseph ng Arimathea, he's a ruler. No? Ito mga ruler na ito, mga pariseo, ay holding a prominent place sa Jewish nation, no? At kung maalala po ninyo, sila rin ang humatol sa Panginoon. These rulers and elders of Israel, no? The Pharisees, this group, yung 71 elders na tinatawag ko, 71 ruling council ng Israel. Sila actually ang lumitis sa Panginoon. So it's a very prestigious o kaya sikat at very, very famous na kalagayan sa buhay. Becoming a ruler is, kumbaga sa panahon natin ngayon, maganda ang kinabagsakan mong posisyon. Kung ikaw ay isang manggagawa sa ating bansa, maganda ang iyong katungkulan, no? Kung ikaw naman ay marahil sa pagdating sa religious sense, no? Or organization, maganda ang iyong pwesto, no? Becoming a ruler. You are a deciding body, you're a man of respect. And here comes this ruler, no? At sabi niya rito, he come to Jesus running. Running. What happened to these rulers? Naalala ko kasi si Nicodemus, kapatid, no? Si Nicodemo, nung pumunta siya kay Jesus, gabi. Naalala niyo po, balikan niyo po yung aking tinuro last time. No? Talagang specifically, itong mga rulers na ito, bagamat nasa kanila na yung karunungan, no? At kaalaman tungkol sa law, they're still lacking something. No? They're lacking something. They're searching. Nasa kanila yung mastery ng Bible. Kung matatandaan po ninyo, pag ikaw ay nag-aaral nito, talagang you master the Bible, no? Yung Old Testament. And they are master of it. And yet they lack something. They always go to Jesus. Kaya hindi po kakaiba na ang mga rulers na ito ay nagpupuntahan sa Panginoon. Although they teach the Old Testament o the law sa mga tao, they themselves ay alam nila empty sila. They're empty. At isa po itong young ruler na ito, na very empty siya. The reason pumunta siya kay Lord because he's empty. Kasi doon na lang sa tanong niya, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Sabi niya dyan sa verse, tinan niyo po, no? Sabi niya, sa verse 18, sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Can you imagine? Para itong si Nicodemus. Teacher ka pa naman, sabi ni Jesus kay Nicodemo. Balikan niyo po yung kasi ang ganda po ng pag-aaral natin doon, no? Ito po, yung tinan niyo lang po yung aking mga post last time. At nandun, in-expound ko po yun. 2 linggo po natin pinag-aralan yun dahil mahaba po yung discussion natin, no? I expound that one. Here comes another ruler who should know the Old Testament. Para bang sa panahon natin, knowing the Bible. Alam niya yung Bible. But still empty. Can you imagine that one? This person know the Old Testament law and yet empty. Ang tanong niya kay Jesus, what should I do to inherit eternal life? Ibig sabihin, ito po ay desperate ang taong ito. Kasi sabi ni Mark, tumatakbo pa siya. Hinarang niya si Lord at lumuhod pa. Lumuhod pa, no? Iba po, alam niyo po, ako po'y na-amaze sa taong ito, no? He's a ruler, and yet, tinan niyo po ninyo, hindi siya nahiya kasi yung time na ito, maraming tao nakapaligid kay Jesus, and yet, hindi siya nahiyang tumakbo. Basahin niyo po yung kay Mark, no? Hindi siya nahiyang tumakbo at lumuhod. At can you imagine a person na kinapipitagan ka, in-honor ka ng lahat, tas tatakbo ka, tumakbo ka sa harapan ni Lord, na isang teacher na wala naman siyang pinagdaanan ng mga rabbi na nagturo sa kanya. You come before him and you kneel down before him. Ito po yung nangyari sa ruler na ito. He kneel down. Kaya makikita natin ang kanyang puso. No? He's a ruler at kinapipitagan.
Pangalawa, makikita po natin na siya ay malakas ang loob. Malakas ang loob niya, no? Kasi dapat di niya gagawin yun. Kasi unang-unang mayroon siyang pangalan eh. Pero pagdating siguro, pag desperate ka talaga, kahit ano, gagawin mo para magkaroon ng sagot ang laman ng iyong kalooban. So tumakbo siya kay Lord, lumuluhod, sabi ng Mark. So tingnan niyo po, para makita niyo lang po, no? Sabi ni Mark chapter 10, tingnan niyo po doon, para makita lang natin, no? Punta kayo sa Mark chapter 10. Dito na ko lang po sa aking Bible, no? Mark chapter 10, sabi niya dyan, sabi niya, verse 17, Mark 10:17, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knee. So ito po ay mababa po ang taong ito. Talagang, kumbaga sa ano, malapit ang kaharian ng Diyos dito. Kung titinan niyo po, no? Pumunta siya kay Lord at nagpakababa. Talagang hinarang niya si Lord. Lord, what must I do to inherit eternal life? Hindi lang siya ruler, he's a man of respect, he's a man of humility. Kumbaga sa ano, talagang isipin natin kompleto na ang taong ito, no? Hindi lang yun, kapatid. Gusto kong makilala niyo siya ng gusto, no? Ang taong ito ay hindi lang siya hindi lang siya ruler, hindi lang siya respetado, hindi lang siya malakas ang loob kasi pwede siyang harangin diyan eh, no? Kasi pupunta ka kay Lord, ruler ka. At pwede siyang harangin ng maraming tao, pero hindi na siya nahiya. Talagang tumakbo siya kay Lord. Sabi niya, Lord, I'm desperate. I'm confused. May tawag ako diyan sa syndrome na yan, no? Na para bang yung nasa iyo na alam mo na lahat pero empty ka pa rin. Ang tawag, may syndrome akong quotation diyan, no? Na tawag ko diyan ay parang desperate and confused syndrome, no? Ng mga nag-aaral ng ano pero hindi pumapasok sa puso, no? Here comes this man. It's the same, no? At tingnan po natin kasi hindi lang siya ruler, hindi lang siya humble, hindi lang siya hindi lang siya courageous. Ito pa ho siya. Tingnan niyo po yung conversation nila kasi kinausap niya si Lord. Sabi niya, good teacher. Balikan niyo po sa Luke 18, no? Okay, salamat Pastor Amen. Okay. Sa Luke chapter 19, balikan po natin. Luke 19 na lang tayo, hindi na tayo lalabas diyan, no? Basahin niyo na lang po yung kasabayan nito sa Matthew chapter 19 at saka sa Mark chapter 10 at maintindihan niyo po yung aking mga binabanggit, no? Punta kayo sa Luke chapter 19 na lang. Halos pare-pareho naman po, no? Kunting-kunti lang ang variation ng pagkakakwento nila, no? So, punta po natin dito, no? Luke chapter 18, no? Okay. Sabi niya rito, mabuting guro. Ito na po yung pag-usap niya kay Lord. Mabuting guro. Habang nakaluhod siya. Sabi niya, mabuting guro. Sabi niya rito, ano po ba dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Mabuting guro. At sabi ni Lord, bakit mo ko tinawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Okay. Kung pag-aaral niyo pong maigi ito, ang tawag niya kay Jesus ay teacher. Kung baka sa ano, you are a best teacher. You are a good teacher. You are a nice teacher. You are a teacher with wisdom. Yun lang ang kanyang pagtingin kay Jesus. At sabi ni Lord sa kanya, kung baka sa tinignan siya ni Lord, I am the source of eternal life. Parang gano'n. I am not just a teacher. Kaya nung sinabi yung good teacher, ginamit ang Panginoon yung word na good. Para lang masabi niya sa taong ito na, I'm not only good, I am God. That's really the claim of the Lord, no? Kaya sabi niya, good teacher. Sabi ni Lord, walang good. Kundi ang Diyos lang. Sabi ni Lord, I am telling you, what I tell you, listen, and you will have life. You will have eternal life. Hindi lang ako nagtuturo sa'yo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Hindi lang ako nag-teach para matuto ka. Sabi ni Lord, I am going to lead you for eternal life. Because you are talking to good, and good is God, and I am that person na binabanggit mo. That's very true. Yan ang parang binabanggit ni Lord yan. Kaya sinabi niya, there's no one that is good except God alone. And then since you call me God, good, then I am God. Sabi ni Lord, then I am the source. Mapagtuturo sa iyo ng buhay na hinahanap mo. Kasi ang hinahanap niya po, eternal life.
Sabi niya, ano pong dapat kong gawin? Marahil ito pong teacher na ito pong ruler na ito, tandaan niyo po, if you become a ruler, bago ko po sabihin sa inyo yan, no? If you are a ruler sa Israel, ikaw ay tunay na nag-aral. Mahirap pong makapasok dyan. Tandaan niyo po si Pablo, pinagmamalaki niya yun. I am a Pharisee of the Pharisees, sabi niya. Under ako ni Gamaliel. Kasi pag ikaw po ay na-under ng mga rabbi, sabihin, kinapipitagan ka, matalino kang tao, marami kang alam, marunong. At ito po yung taong ito. Marunong siya, marami siyang alam, at nasa kanya na lahat. Problema niya nga lang, yung kanyang empty heart, no? Marunong siya, pero empty yung puso niya. So he got everything, at sabi niya kay Jesus, Lord, I'm empty. I want to know, what else should I do to inherit eternal life? Ano pa? At sabi ni Lord sa kanya, ito po yung sinabi ni Lord. And I want you to listen carefully. Kasi some people are applying this one to themselves, no? Mayroon pong application ito para sa atin. Mayroon ding para sa iba, no? Na who are living according to the law. At ang tao pong ito is living according to the law. Kaya kinakausap siya ni Lord according to His knowledge, no? At mama-explain ko po yan kasi importante po ito, no? So sabi ng lalaki sa kanya, sabi ni Lord sa kanya, tinignan siya ni Lord, sinabi niya, good teacher, walang mabuti kundi ang Diyos. And then, itong sabi ni Lord sa kanya, hinahanap mo kung paano magkaroon ng buhay na walang gan, ito ang sagot ni Lord. Ang Diyos lamang ang mabuti. Tapos sinagot ni Lord, yung tinatanong niya kasi na eternal life, no? Ano po ang dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang? Talagang gusto niya ng eternal life. Sabi ni Lord sa verse 20, alam mo ang utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. No? Sa Matthew, dinagdag pa ni Matthew yun. Sabi pa ni Lord doon, love your neighbor as yourself. No? At kung mababasa niyo po ito sa Exodus, ito pong word na ito ay binanggit ni Jesus yung Ten Commandments, yung pong half ng Ten Commandments, no? Yung, alam natin, yung half, yung first half, no? Nung 1 to 3, para sa Diyos yun, no? Yung 4 to 10, ay para sa kapwa mo tao. So, ginamit lang ni Lord yung para sa kapwa tao lang. Marahil, doon lang ay nakita ni Lord, kasi nababasa naman ng Panginoong Hesus. Kahit basahin niyo po sa John chapter 2, sabi niya dyan, nababasa ni Lord ang laman ng puso ng tao, yung isip niya, no? Kaya alam ni Lord ang laman ng puso ng taong ito. Kaya marahil iyon ang daladala niya nung pumunta siya kay Lord. Mabuti akong tao, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako nagdanakaw, hindi ako nangangalunya, kumpleto ako. Kaya sinabi ni Lord yung laman ng puso niya para mag-usap sila. Alam mo ang utos, di ba? Sabi ni Lord, huwag ka magnakaw, galang mo yung magulang. Alam mo yung sagot niya, ito. Ito po sinabi niya. Ang lahat pong yan ay tinupad ko mula pa ng pagkabata. Para bang hindi na pinatagal ni Lord because this is a very young person, no? Young ruler, matalino, of course. Kasi hindi ka na maging ruler nang hindi ka matalino. Sabi nga ng Bible, he's a young man, no? Young man, matalino, at he's a rich person. Actually, hindi lang siya rich, no? Super rich ng taong ito, no? At sabi niya rito, sabi nun sa kanya, igalang mo ang iyong ama at ina, mahalin mo yung kapwa. At ang sabi, ginawa ko yan nung bata pa ako. Matindi po ang taong ito. Kapatid, kung mayroon kang gustong mapunta ng langit marahil, ay, pwede na yan. Buong Ten Commandments, nasundan niya lahat. Ang galing. Ako nga, hindi ko kaya yun. Pero tandaan po ito, kinakausap siya ni Lord ng ayon sa kanyang kaalaman, no? At yun ang kaalaman niya. Pag sinunod mo yung Ten Commandments, ikaw ay makakapunta sa langit. Problema niya, sinusunod niya, empty pa rin siya. Empty pa rin yung puso niya. Sabi ko, wala laman yung puso niya. Kaya nga siya nagtatanong kay Lord. Sabi Lord sa kanya, gawin mo na yan. Sabi Lord sa kanya, alam mo yung 10 utos, di ba? Yes, Lord, ginawa ko naman yun. Bata pa ako. Nung isinilang ako, marunong na ako niyan. Can you imagine this person, tinuruan pagkabata pa lang? No? Hindi po masamang turuan ng mga bata. Sabi ng Bible mismo, train a child in the way he should go. Pero hindi dapat matapos doon yung pagtuturo natin sa ating mga bata, no? Don't just train them. Teach them faith. Magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos.
Turuan nyo silang maging mabait at wala pong kahantungan yan. Kasi ang taong ito ay mabait. No? Pero empty yung puso niya. So, hindi sapat na turuan natin sila ng kabaitan. Turuan nyo silang kumilala sa Panginoon. Magkaroon ng faith kay Lord. Magkaroon ng faith kay God. Kasi hindi lang pagiging mabait ang magdadala sa langit, kapatid. Hindi sapat yun. Itong taong ito ay datalunin niya ang lahat ng kabataan. Napakabait po nito. Hindi nagsisinungaling, hindi nagnanakaw. Yung 10 Commandments, sabi nila sa kanya, wow! Actually, sa Matthew o sa Mark, no, sabi yan, and Jesus loved him. Minamahal siya, tinignan siya ni Lord ng may pag-ibig. Hindi nagyayabang ang taong ito. Hindi pinagyayabang na nasundan ko yung 10 Commandments. Yun talaga siya. Kaya lang may laking talaga sa puso niya. Naghahanap yung puso niya. Nagtatanong yung puso niya. Ang sabi niya, Jesus looked him with love, sabi ng Matthew, no? Jesus loved him. Matthew or Mark, nandun po yun, no? Sabi niya, he looked with love to this young person. Kasi nasundan niya yung kautusan. Ngayon, sinundan ni Lord dito. Sabi ni Lord, okay, young man. At sabi ni Lord sa kanya, sell all your possession. No? Pero bago po yun, ang tao pong ito pala ay bata pa, no? Young. Sabi ni Mark, he's a young person. A young man running to Jesus. At can you imagine? Very young and very rich. And very powerful. Powerful siya, very young, very prestigious ang kanyang kalagayan, humble, kumpleto na. Kung mayroon kang sasabihin, ay, nako, santo na yan. Pupunta sa langit yan. Ito na po yung batang yan. Talagang diretso na to. Pero sabi ni Lord, gusto maging perfect. One thing you lack, sabi ng Luke, no? Isa lang kulang sa'yo. Eto, sabi ni Lord. Pagbili mo lahat ng iyong ari-arian, sinabi ni Lord, at pagkarito sinabi ni Jesus, sa isang bagay na lang kulang sa'yo, sabi ng verse 22, ipagbili mo lahat ang iyong ari-arian at ipamahagi mo ang pinagbilhan mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. At ang sabi niya rito sa verse 23, nalungkot ang lalaki ng marinig yun sapagkat siya'y napakayaman. This young man is not rich. Siya ay very rich. Very rich. Tuwing naipag-usap po ang Panginoon, kapatid, tandaan po ninyo, no? Pag naipag-usap si Lord, especially sa mga ruler, mga Pharisee, kinakausap niya sila sa kanilang kaalaman. No? Tandaan po natin, ang Diyos kumakausap sa atin sa ating kaalaman. Kinakausap siya ng Panginoon sa kanyang kaalaman. Ang kaalaman niya kasi ay law. Law. Pag sinundan mo yung buong kautusan, maliligtas ka. Problema niya nga lang, sinundan niya lahat, empty pa rin siya. Kaya kinausap siya ni Lord tungkol sa kautusan. Sabi ni Lord, huwag mong gagawin ito, itong utos, di ba? Sa Exodus chapter 20, mababasa niyo po yan, no? Yung 10 Commandments. Sundin mo yan, sabi ng Panginoon. Ginawa ko na yan, magsimula, bata pa ako. At ang sabi niya, ni Lord sa kanya, isa na lang kulang sa iyo. Yung binabagit mong, love your neighbor as yourself, gawin mo yun. Sell that position that you have. Tapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Alam mo, mabait. Role model po ito, no? Role model. Tingin ko sa kanya, role model talaga eh. Kasi nagagawa niya lahat. Pagkabata pa lang. Ibig sabihin, ito'y talagang mapili ito siguro sa barkada. Mapili ito sa kanyang ginagawa. He has everything na pwede mong pupurihin, no? Bilang isang tao. Role model ito. Sabi niya, bata pa kasi, yun na siya. Ang problema niya nga lang, hindi naging kasagutan yun para magkaroon siya ng tunay na kasiguraduhan ng kaligtasan. Napakabait niya, kapatid. Role model. Napaka matalino ang taong ito. Kasi hindi ka na maging ruler nang hindi ka matalino. At makita po natin, devoted ang taong ito sa kanyang kaalaman. Alam niya yung 10 utos, nasundan niya nga eh. Committed talaga siya.
At hindi lang yan, kumbaga per letra siguro ito talagang sumusunod. At marahil yung pagyaman niya, hindi rin masama yun. Hindi niya kinuha sa kasamaan yun. Kasi if you are karaniwan talaga ng mga ruler sa Israel, no? Basahin nyo lang, si Joseph, napakayaman po niyan. Si Nicodemo, sabi nga nung pinag-aralan last time, he's almost the third richest person nung time ni Jesus sa Israel. Si Nicodemus. Kaya yung word na Nike ay galing sa word na Nico, no? Nike. Mayaman po ang mga ruler na ito, no? At yung nag-imbita kay Lord, basahin niyo po, mga nag-imbita kay Lord ng mga Pariseo, ay talagang inimbitan nila, mayayaman kasi sila, no? And this person is rich. Mayaman po siya. At nasa kanya na lahat. Kumpleto na dapat, no? Sa buhay na ito, kumpleto ka na. Pero, naghahanap pa rin yung puso niya. Asking something. Nung binanggit ni Lord yon, sabi niya, benta mo lahat. Bigay mo sa mahirap. Yung binabanggit mo na nasundan mo yung love your neighbors yourself. Then come, follow me. At lungkot na lungkot siya. Kaya nagtaka yung mga disciple ni Jesus. Sabi nila, Lord, walang maliligtas. Sino maliligtas niyan? Ito yung taong yan. Mabait. Mapagsunod. Kompleto sa pagkabata, maamo. Humble nga yan, lumuhod sa harapan ninyo. Tas potential yan, Lord, na maging disciple mo. Tinan mo, Lord, lumuhod pa sa'yo. Ruler yan. Para sa'yo yan. Hindi naman lumulod sa'yo mga para sa'yo. Mga ruler. Di ba? Gusto nga niya, galit na galit sa'yo. Ito hindi. Humingi pa ng awa sa'yo. Para turuan mo siya. Good teacher patawag sa'yo. Pero ang sagot ni Lord sa kanya, sinarado ni Lord lahat ng pintuan para makapasok ang taong ito. Bakit kaya, kapatid? Why? Bakit ganon ang sinabi ni Lord sa kanya? Samantalang sabi ng Bible, tinignan siya ni Lord ng may pagmamahal. Tapos doon na po binanggit ni Lord yung salitang napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Okay? So, tinan niyo po. Baka naman sabihin niyo sa akin, Pastor, wala nang makapasok niyan. Kasi lahat ng mayayaman ay pinagsabihan nila ng ganyan. Okay. Tandaan niyo po, katulad sinabi ko kanina, kinakausap ni Lord ang taong ito ayon sa kanyang kalagayan at kaalaman tungkol sa kautusan. No? Hindi po yung kanyang kayamanan ang dahilan dito, kundi yung knowledge niya ng eternal life. No? Hinahanap niyang eternal life sa kanyang kaalaman sa kautusan. No? At yung kayamanan niya, ayon ay test lang ni Lord sa kanya. Kaya ano binabanggit ni Lord sa kanya? Ibenta mo lahat, sumunod ka sa akin. Parang binabanggit po ni Lord dito, mga kapatid, ganito. Young man, alam mo, I love you. Sabi ng Bible, Jesus looked at him with love. I like you and I love you from my heart. But you started wrong. Started wrong. Akala mo, pag ikaw ay mabait, pag ikaw ay sumunod sa kautusan, doing all these things will help you gain eternal life. You cannot. You cannot. At kung, young man, kung ang basihan mo ay ang 10 Commandments, sabi ni Jesus, edi gawin mo rin yung love your neighbor as yourself. Ibenta mo lahat ng kayamanan mo. Tapos sumunod ka sa akin. If you want to become a follower of mine, kung sinabi mong good teacher ako, sumunod ka sa akin. At tsak, mapupuspusan yung puso mo, sabi ni Jesus sa kanya. At malungkot na umalis po ang taong batang ito. Mabait, humble, malungkot na umalis. Kasi sinabi ni Lord, napakahirap sa isang mayaman. Alam niyo kung bakit binanggit ni Lord yun? Kasi, pag ang basihan mo, kapatid, ay 10 utos o being good para maging mong eternal life, talagang magiging empty ka pa rin. Ang dahil pong good people. Dahil po, hindi po masama. Yan nga po ang gusto natin. We have a good society. Ngunit hindi yan na requirements to gain eternal life. Marami po,
you have all the comfort, sabi ni Lord. Magandang start mo. Pero hindi yan ang requisite. Ang requirements para magkaroon ka eternal life. Ngayon, pag sasabihin ko sa iyo na have faith in me, sasabihin mo, hindi mo maintindihan. Kaya ito na lang ang gawin mo. Sundin mo ang buong Ten Commandments na sinasabi mong nabuo mo na, magsimula pagkabata mo. Magagawa mo yan. Now, isa na lang, sabi ni Lord. Bigay mo yung kayamanan mo because that's part ng Ten Commandments. Love your neighbor as yourself. At sabi niya dyan, nalungkot siya ng gusto. Bakit ba naman? Pinaghirapan niya yun. Yun ang buong buhay niya. Akala yun na ang lahat-lahat. Alam mo kapatid, you can never gain eternal life by what you can do. Alam mo, napakadaling maligtas ng mga tao. Mamaya may babanggitin po ako sa inyo, mayaman din. Pero hindi sinabihan ni Lord ng ganito. Pero ito, sinabihan ni Lord kasi mahal siya ni Jesus, no? Kasi ang buhay niya nakadikit sa kanyang kayamanan at sa kanyang kaalaman. Kailangan siyang kausapin ni Lord. Alam nyo, talagang iaano ng Panginoon sa inyo, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Kanya. Kasi, kung babasahin niyo po yun, dulo nito, kasi sila Peter, nabigla rin sila. Lord, wala nang maliligtas niyan. Imposible sa tao, hindi sa Diyos, sabi ni Lord Jesus. Basahin niyo po yan, kasunod niyan, no? Sabi ng Bible, nakita niya na napakahirap, sabi niya sa mga disciple niya, na mayayaman, makapasok ka rin ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa karyan ng Diyos ang isang mayaman. Hindi naman yung butas ng karayom, no? Kasi yung mga kamelyo may dinadaanan yan. Ang tawag nila doon ay needle, no? Magluluhod sila, magbabao sila, dadaan sila doon yung kamelyo para makapasok. Ang sabi ni Lord, mas mabilis pa doon sa kamelyo, ibababa mo siya, lulod siya para makapasok siya doon kaysa sa isang mayaman na sumunod talaga. Ibaba niya yung kanyang sarili. At sabi niya, nagtitiwala ako sa Diyos. Yun lang naman talagang gustong mangyari ng Panginoon sa kabataan ito. Kasi talagang mahirap. Kasi marahil pagkabata niya, pinaghirapan niya yun. Sabi niya, ito ang basihan ko. Walang gagalaw nito. Ang kailangan ko lang, malaman ko lang yung susi. I will go to heaven, but I will keep everything I have. Sabi ni Lord, you need to empty yourself. Kung gusto mo magkaroon ng eternal life, empty yourself. Walang bagay sa iyo na magdadala ng kaligtasan. Wala, sabi ni Lord. At ginamit ni Lord dito ang kayamanan kasi yun lang ang basihan ng taong ito. Na yun ang way niya kasi solid na siya. Naniniwala siyang sinundan niya ang buong kautusan. Pero sabi ni Lord, kulang ka pa ng isa. Nag-stumble ka sa isang ito. Love your neighbor as yourself. Nasabi ni Matthew, love your neighbor as yourself. Doon sa kanyang, sa Matthew chapter 19, mababasa niyo po yun, no? At ang sabi ng taong ito, umalis siya, nalungkot sapagkat siya ay super yaman. Very young, super yaman. At lungkot na lungkot siya. Sabi ni Lord, napakahirap. Ngayon, sabi ng mga disciple, wala na maliligtas niyan. Maniwala po kayo kapatid. Sabi ni Jesus, kasi kung minsan ginagamit na nito, ay, pag gusto mo sumunod ka, Lord, benta mo lahat ng kayamanan mo at ibigay mo sa mahirap. Tinan nyo po, siniset lang ni Lord ang puso ng kabataan na ito. Kasi mismo si Lord nagsabi na hindi ganon. Mali lang ang start niya. Inumpisahan niya kasi doon ang kanyang pananampalataya sa Diyos, no? Marami sabi niya, because I am good, I am rich. Because I am rich, then I can discover God. No? I am good, I am rich, I am a good boy, I can discover God. Sabi ni Lord, hindi yun ang start. Ang start, pananampalataya sa akin. At marami po nagsasabi na, sell all your possessions. Sabi ni Jesus, niyo po, pinapa-start lang siya ni Lord ng tama. Kasi tinan po ninyo, hindi naman talaga intention ni Lord na mawala lahat ang buong kayamanan niya. Bakit ko sinabi yan, kapatid? Mismong sila Peter na nagtanong kay Lord, tinan niyo po ang pangungusap ng Panginoon, no? Sabi ni Lord, doon mismo sa chapter na yan, sabi ni Jesus, sa verse 29, no? Kung ganun, sino po maliligtas? Sabi ni Lord, imposible sa tao, imposible sa Diyos, hindi. Sa verse 29, sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, iniwan na namin ang aming,
Tandaan niyo, sila Peter, nagsabi rin, kami nga, iniwanan na rin namin, Lord eh. Sabi ni Lord sa kanila, lahat ng nag-iwan. Sabi ni Lord, ang sino man, tandaan niyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan, asawa, kapatid, magulang, anak, alang-alang sa karya ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. Present time. Tatanggap siya. Tatanggap siya. Pagpapalain siya. Magkakaroon din siya ng richness o kayamanan sa present age. Basahin niyo po lahat ng klase ng translation. Present age, present time. Itong panahon din na to. Hindi binabanggit nila na maghirap kang sumunod sa Kanya. Dito, no? Tatanggap ka. Itong mayaman kasi na to, iniisip niya, pag binigay niya, mawawalan siya. Sabi nila sa Kanya, hindi. Pag ginawa mo yun, mapaperfect mo yun, law, at pagpapalain ka pa. Sabi nila sa Kanya, because people will love you more. Pero wala, lugong-lugo siyang umalis. At sabi niya rito, nalulungkot siya. Kaya sabi nila, napakahirap talaga sa kanila na maligtas. No? Mahirap talaga. Kaya sabi ni Lord, this by faith. Pagkausap ni Lord, mga kapatid, ay Pharisee at saka mga ruler, tandaan po ninyo, na ipag-usap sa kanila si Lord according to their standard of salvation. No? Ang salvation sa kanila is by law. No? Kaya God will speak to them according to their knowledge. At giving yung love, ayun, sundin mo rin yun, sabi ni Lord, para maligtas ka. Kung yan din lang ang basihan mo. Pero tinan nyo po, no? Bakit ko po sinabi na hindi na po ito para sa lahat na iwanan mo ang iyong kayamanan, pamigay mo sa... May papakilala po ako sa inyong another person. Huwag na po kayo lumayo. Punta po kayo sa Luke chapter 19. Shinare ko ito nung una-una ako nag-share ng online natin nung April. April 1 yata yun. I cannot remember, no? Luke chapter 19, no? Nung pagkatapos nito, pumasok sila sa Jericho. Naalala po din yung shinare ko? May isang tao doon na sabi niya, tinan niyo po ninyo ha, may isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Okay, tao ito, mayaman din. Alam niyo, hindi masamang kayamanan. Itong tao ito ay mayaman. Okay? At alam po natin yung istorya. Mayaman siya. Pero tingnan po ninyo, no? Ang sinabi niya, ang taong ito, so willing to lose everything just to have Jesus. Nasa kanya na lahat ng kayamanan at empty siya. Sabi niya, Lord, I don't need my riches. Kung hindi rin lang ako magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya sabi niya dyan, si Sakeo mismo, sabi niya, kasi inaakusan niya, makasalanan yan. Ito ang word niya sa Luke chapter 19. Sabi niya, tumayo si Sakeo, verse 8, sabi, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan at kung may nadayang sinuman, isasalo ko ito sa kanya ng maka-4 na beses ay mamumulubi si Sakeo dyan. Okay lang sa kanya. Huwag lang mawala si Jesus sa kanya. So, tingnan niyo po, magkaiba. Hindi ka pa nalalayo ng chapter. Ito, humawak siya ng gusto sa kanyang kayamanan. Marahil para sa kanya, iyon ay bayad sa aking kabaitan, pagtsatsaga, at hindi naman masama. Pero hindi yun ang basihan ng kanyang kaligtasan dapat. Pero si Sakeo, willing niyang bitawan ang lahat-lahat. Huwag lang mawala si Jesus sa kanya. Alam mo kapatid, pinapakita lang po rito na hindi naman talaga issue yung kayamanan dito. No? Kundi yung kayamanan na naiwan sa puso ng batang ito. Kayamanan. Kasi sinusundan niya nga by law ang kaligtasan. Sabi ni Lord, no, you cannot follow the whole law. Hindi mo masusundan 10 utos. Meron at meron kang mamimiss. Tingnan mo si Sakeo. Kung makikilala lang ng ruler na ito si Sakeo binitawan lahat. Makasunod lang sa Panginoon. At sabi niya, pinakamasaya sa lahat. Alam naman natin, hindi naman inuutusan ni Lord na talagang bitawan natin ang mga kayamanan natin, no? Ang binabanggit lang dito ng Panginoon, huwag mong gawin yan Diyos sa puso mo. Huwag yan maghari sa puso mo. Sapagkat sabi nga ni Pablo mismo, ang kayamanan, ang pag-ibig sa kayamanan, sabi niya, ugat ng lahat ng kasamaan. No?
Ito po'y nakakapit ang kanyang puso doon sa kanyang kayamanan. Kaya talagang hinit siya ni Lord. Hindi pa pwede, sabi ni Lord. If you want to follow me, lose everything and gain by following me. Gain from following me. You will have eternal life na hinahanap mo. So, ganun din po tayo mga kapatid, no? Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi sa ating goodness, hindi sa ating kaayusan o karunungan o kaalaman o kabaitan, no? Hindi po. Ang sabi lang ng Panginoon, we just need to believe Him. Kasi wala naman talagang makasunod sa Kanya sa pamamagitan ng kabaitan o kapagiging maamo o kaya magiging, isa pong susi yun. Kaya nga minamahal siya ng Lord eh. Sabi lang Lord sa Kanya, you just need to believe in me. Sisa kayo yun, naniwala siya kay Jesus. At yun, tinan nyo po yung mga babaeng sumunod kay Lord. O yung iba pa nakakilala kay Lord, hindi sila nare-require ni Lord. Simple lang sabi nila sa Kanya, believe, have faith in me. Have faith in me. At nagkakaroon silang pananampalataya kay Lord. Hindi naman tinanggal ni Lord ang mga kayamanan nila. Ang hinahanap lang Lord sa Kanya, have faith in me. Let me do that one for you. Let me do salvation for you. Don't do it by yourself. Hindi mo kaya ligtas sarili mo. Ako lang pwede magbigay niyan sa iyo. Ito po mga ruler na ito. Si Nicodemo, kaya nga po mahaba yung discussion natin, no? Akala niya may magagawa siya para makapasok siya sa kaharian ni Lord. Sabi ng Panginoon, wala kang magagawa. Ako lang ang pwedeng gumawa para sa iyo. Kaya nga po, ginawa ng Panginoon, binigay niya yung buhay niya sa krus para sa atin. Kasi hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang sundin ang kaligtasan. Wala pa tayong magagawa, kundi manampalataya lang sa Kanyang ginawa. Ang tawag po diyan ay biyaya. Habag ng Diyos sa atin. At ang pagsunod sa Panginoon ay punong-puno lagi ng pananampalataya. Sa pamagitan, yan ay regalo ng Diyos sa atin, sabi ng Ephesians, no? Katulad ng batang ito, tinatry niyang sundan ng Panginoon sa kanyang ritual, seremonyas, kaalaman, pagiging deboto, religyoso, pero bigong-bigo siya. Sabi nila, hindi mo kaya. Hindi mo kakayanin. Pero yung mga tao na nagbigay ng tiwala sa Diyos, sabi nila, Lord, di ko kaya. Kahit sa aking kakayanan, wala akong kaya talaga. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay na walang gan. Sila ang tunay na nagkakaroon ng kalayaan. At nawawala sa kalian desperation, confusion, emptiness. Katulad ng young ruler na ito, marahil you're trying your best to be good, to be the best sa buhay. Alam niyo po, wala dyan ang tunay na buhay, kapatid. You can have all the wealth of this world. You can have all the good things. You can be good in your own eyes. Pero hindi po yan ang sukatan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa atin. Regalo. Ginawa niya sa krus. Wala tayong pwedeng gawin para makapagdagdag tayo sa kaligtasan nating kapatid. Wala po. Zero. Zero. Zero ang ating kabutihan. Good works. Ang magagawa mo lang manampalataya sa Panginoon. At pag pinapasok mo siya, kapatid, maniwala ka. Mapupuspos yung puso mo ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan na binabanggit ng Panginoon, no? Sabi niya, sino mang nagtitiwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Only faith in Jesus. Only faith sa Kanya. Not by your good works, not by your good deeds, or not by your becoming religious, or not by your becoming good. Pananampalataya lang, kapatid. Kailangan mo magtiwala kay Lord to receive eternal life. At ito ay pananampalataya na kaya na ililigtas ka niya, lilinisin niya ang iyong buti. Siya lang ang pwede maglinis ng buti natin. At pag hindi po tayo lumapit sa Kanya, nasabi niya, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko, mananatili kayo naghahanap katulad ng taong ito. Always empty, trying to be good, but still lacking. Lacking eternal life. Yung taong ito na nagsabi, wala sa pagiging mabait, wala sa kayamanan, wala sa pagiging young or being good. Kasi siya nga empty. Ayan na po ang ebidensya na wala dyan ang tunay na kagalakan, kapatid. Ang tunay na kagalakan, pag si Jesus ay nasa iyong puso at tinanggap mo siya, siya lang ang pwede magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sana po kayo pinagpala sa ating pag-aaral sa ito. Imposible sa Diyos, ay sa tao, pero hindi sa Diyos. Alam nyo, hindi po imposible. Napakadali po ng buhay na walang hanggan.
Manampalataya ka lang, kapatid. Ikaw ba ay empty? Trying your best? Trying to be good? Trying to do your best? Hindi po makasama yan. We need to become good citizens, good people. Ngunit to earn eternal life, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi po aabot yan. Ang pwede lang magbigay sa iyo ay ang ginawa ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo na siya lang ang pwedeng magdala sa iyo sa Ama. Sabi niya, ako lang ang daan. Ako lang ang katotohanan. Ako lang ang liwanag papunta sa Ama. Walang makapunta sa Kanya kundi sa pamamagitan ko. Ang ibig mo sabihin ng Panginoon, panampalatayanan mo na hinugasan ko na ang iyong kasalanan. At kung ikaw ilalapit sa akin, lilinisin kita sa lahat ng iyong kasalanan at mararanasan mo ang buhay na walang hanggan. Punong-puno ng kagalakan, tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Pag yan ang iyong panalangin, kapatid, hinihiling mo, totoo ka dyan, Pastor o Brother John. Totoo ka dyan, sinasabi mo, Pastor John. Ako po'y talagang matagal nang naghahanap. Ang dami ko nang ginawa, mabait akong tao, wala akong sinasaktan. Pero tama ka, katulad ako ng taong ito, empty yung puso ko. Laging nagtatanong, di ko alam kung bakit ganito ang puso ko. Alam mo, ang kulang dyan, kapatid, si Jesus. Siya lang. Kailangan mong papasukin si Jesus sa iyong puso. Alam mo, siya lang ang pwedeng magpuno ng puso natin. Isang scientifico, ang pangalan si Blaise Pascal, sabi niya, ang puso ng isang tao, meron diyang empty. Meron isang parang bakante dyan, na pinipilit punuin niya ng tao, no? Puspusin niya ng kayamanan, karangyaan, power, authority, joy, goodness. Lahat hindi makaabot. Kulang pa rin, empty pa rin. Not being good, not being rich, not being a good person in this world, you will still remain empty. Sabi ni Blaise Pascal, ang tayo mapagpuno niyan, Diyos lang. Sa panahon ito, kapatid ko, ikaw ay empty sa iyong buhay. At sabi mo, Pastor, tulungan mo ako. Pwede bang maturuan mo kung paano? Oh, napakadali po. Sabi po ng Bible, manimpalataya ka sa Kanya. Manampalataya po tayo sa ating Diyos na hindi nakikita. At sa Kanyang ginawa sa krus para sa atin. Panampalatayaan mo na binayaran niya ang kasalanan natin. Kailangan mong manampalataya doon. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ganito. Sabi ng Roma, no? Sa bibig tayo sa puso tayo nananampalataya, naniniwala, at sa bibig tayo pinapahayag natin yung ating pananampalataya. Kailangan sabihin mo eh. Huwag mo lang isa puso, kapatid. Sabihin mo. Sabi, confess. And you will be saved. Sabi ng Bible. Kaya, tutulungan ko po kayo how to confess. Siya mismo, sabihin mo sa Kanya. Sa ating hindi nabubuhay na Diyos, sa ating nabubuhay na Diyos na hindi nakikita. Sabihin mo sa Kanya, kailangan kita sa aking puso. Panginoon, ngayon din, pumasok ka sa puso ko. Ibigay niyo yung buhay na wala hanggan na sinasabi niyo sa akin. Maniwala, kapatid, sa oras na ito, mapupuspos ka ng kagalakan. Dahil mismo ang Espiritu ng Diyos papasok sa puso mo. Basta i-confess mo lang. Okay, sabayan mo, kapatid. I-confess natin. Tanggapin natin sa puso natin. Manalangin tayo. Sabayan mo yung panalangin ko. Sige, kapatid, sumabay ka. Ganyan din ang ginawa ko nung ako'y nanalangin. Pinapasok ko si Jesus. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon, na ikaw lang ang kaligtasan ko. Alam, nagkaroon ko ng kaligtasan. Sabayan mo ang panalangin ko. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, nananampalataya ako na wala akong magagawa. I'm empty. I'm really empty. Naghahanap yung puso ko. Hinahanap ko ang tunay na kahulugan ng buhay na wala hanggan. Nagtatanong ako, hindi ko alam ang meaning. Hindi ko alam ang purpose ko. Pero nung marinig ko, Lord, na ikaw pala ang tangilang way sa buhay na wala hanggan, inihiling ko, Panginoong Hesus, binubuksan ko yung puso ko. Naniniwala ako sa iyo na ang buhay na walang hanggan ay ikaw lang. Naniniwala ako sa iyo. Pinapapasok kita sa puso ko.
Hugasan mo nawa ang aking buhay. Linisin mo ako sa lahat ng mga mali, kasalanan na aking nagawa. Alam ko, wala sa akin ang tunay na buhay na walang hanggan. Galing lang yan sa iyo. Hinihiling ko, bigyan niyo nga po ako ng buhay na walang hanggan ngayon. Tinatanggap ko po ang iyong ginawa sa krus na namatay ka para sa akin. Ikaw lang pwede magbigay nito sa akin. Tinatanggap kita sa puso ko. Pagharian mo ko. Kailangan kita. Sa araw dang ito, pumasok ka sa aking puso. Maging Panginoon na kita at tagapagligtas. Tagabigay ng buhay na walang hanggan. Puspusin mo ang aking puso. Ngayon ding oras na ito. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong Holy Spirit na magsimula ngayon. Katulad ng sabi mo sa iyong salita, pwede na akong tumawag sa iyo na Ama ko sa langit. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Pag pinapanalangin mo yung kapatid, sabi ng Bible, sino man na tumatanggap sa Kanya, bibigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Mararanasan mo ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Punong-puno ng tunay na kapayapaan, punong-puno ng tunay na kagalakan. Amen? At sa oras pong ito mga kapatid, no, bago po tayo maghiwalay, I just like to pray sa sino po sa inyo. I just believe by faith, no? Kung sino man po sa inyo may nararamdaman o mayroong kabalisahan o mga bagay na nababalisa ka, natatakot ka, no? Let's pray. Kasi po ang bigay po ng Panginoon sa atin ay kapayapaan. Ang bigay niya po sa atin ay kakalmahan ng puso. In spite ng mga problema sa paligid natin, oh yes, mayroon naman normal na takot no? Kaya ayusin lang po natin. Pero yung over na takot, over na na hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos, ay hindi na galing sa Diyos yan, no? Hindi na po galing sa Diyos yan. At yun po ang hilingin natin na linisin ng Panginoon sa iyo at ayusin niya yung puso mo at ingatan ka niya. So I will pray for you. At maniwala ka kapatid, papayapaan ka ng Panginoon. Paniwalaan mo ang panalangin ito. Amen? Sa inyo pong mga nade-depress or may takot sa puso, nangangamba ka sa future, tandaan mo kapatid, unahin mo ang salita ng Lord, sabi niya, at ang lahat ng bagay daragdag niya sa iyo. Kapayapaan, kagalakan, katiwasayan. Hindi lang yan. Even the blessing, He can give it to you. Trust the Lord. Let's pray. Amen? So ilagay niyo po sa mga may karamdaman po muna, panalangin ko sa inyo. Kung mayroon po kayong karamdaman, any part of your body, let's trust God. Kaya tayong pagalingin. Siya lang naman may akda ng buhay natin. Sa alabok tayo ng galing, sa alabok din tayo babalik. Kaya tayong bigyan extension ng Panginoon. Basta hilingin natin sa Kanya. Humiling lang tayo ng humiling. Amen? Dahil siya ay Diyos ng mga imposible at himala. So hilingin po natin sa Kanyang pangalan. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, sa mga kapatid ko may karamdaman, nararamdaman, anuman ang kanilang kalagayan sa kanilang mga katawan, O Lord, heal these sicknesses in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name, touch ang mga bagay na ito, Lord, o mga parte ng katawan nila na may karamdaman. In the name of Jesus, Holy Spirit, heal them, O Lord. Nananampalataya sila sa iyo. Lord, sabi mo, according to our faith, hilingin namin sa iyong pangalan. At ang Ama ay sasagot sa aming kahilingan. Heal them, O Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Heal your people right now. Heal them by your grace. Heal them because you are merciful, God. Thank you, Lord. In Jesus' name. At sa mga may natatakot, nangangamba, o nagugulumihanan, Panginoon, in the name of Jesus, I rebuke ang mga takot na ito o mga pangamba na hindi galing sa Diyos. Lahat ng alalahanin, spirit of depression, mga depression, oppression, or even work of the enemy, I command it to go in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. You leave their minds, their hearts. You don't have any part on them because they belong to God. They are God's people.
I speak, Lord, na yung Espiritu mo, Lord, ang kumilos po sa panalangin ito. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng mga kapatid kong ito, Lord God. Kapayapaan ang gagaling sa iyo. Posposin mo sila ng kapayapaan galing sa iyo right now. In Jesus' name. Bless your people mula ulo hanggang paanan. Maramdaman nila, Lord, ang iyong banal na Espiritu, Lord, na bumuhos po sa kanila ng even them in their very own heart will understand, Lord, na mahal mo sila at ikaw ay concerned sa kanila at mararamdaman nila mismo sa kanilang kabutuan ng kanilang puso ang iyong pagmamahal. Marami pong salamat, Holy Spirit. Salamat po, Panginoong Hesus. And thank you, Father in heaven, for blessing us today. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Thank you for the peace and the joy in Jesus' name. Amen. 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 So God bless you, mga kapatid. Thank you so much for watching, and the Lord bless all of you, brethren. See you again next week sa ating next na Bible online sharing. This is your Pastor June. God bless you and have a pleasant week this week. Okay, God bless you. Bye-bye.